Very good morning sa inyong lahat. Ibang araw today, nakalimutan ko na. Ayan, medyo may ano pa ako guys. Cold, pero hindi na ganon. Isang beses lang ako uminom ng gamot guys. Hindi na ako uminom. Kagabi, maaga akong natulog. Pero nagising naman ako mga 11:30. Kasi nga, manonood kami ng football. Ay grabe, matitense talaga kayo guys. Nanood kami. Kasi nga, favorite namin yung Portugal versus Slovakia. Ay, ang gagaling talaga nila. Masasabi nyo talagang iba sila guys. Iba sila basta pag nasa laro. Grabe, walang friendship, walang malambot na puso. Yan ang na-realize ko guys sa larong yan na, ay grabe, magkamatayan talaga sila sa agawan ng bola. Ngayon ko lang kasi talaga na-realize na ganyan pala ang football. Kasi Johan, kagabi, nagugulat ako pag sumisigaw siya, ay, gumaganon siya. Sabi ko, anak, ang concern ko lang is, anak, huwag ka masyadong ma-excite dyan kasi nung before kasi guys, nung sa FIFA, idol na idol niyan si Ronaldo. Umiyak talaga yan si Johan. Kaya kagabi sabi ko sa kanya, anak, relax lang kasi pati ako nagugulat din kaya ako nagigising. Pero hindi ko pa rin tinaya guys, natulog pa rin ako. Si Deepak na lang yung nanood. Si Johan, pinatulog na ni Deepak kasi nga, nakita niya na yung anak niya na nakahiga. Kasi nga, wala pa talagang may naka-score sa kanila. So si Deepak na lang nag-stay ng nood na naman ulit. Pero nanalo naman yung Portugal, gawa nga nung sa penalty. So, ang aga kong gumawa ng tinapay, imagine nyo guys, gagawa ako ng tinapay, sana sabi ko, breakfast namin to ni Deepak. Kakainin nga namin yan ni Deepak. Pero ito kasi, reserve ko ito, kasi nga hindi ako nakagawa ng tinapay. Nag-rest muna ako sa bread ng ilang araw kasi nga may mga foods tayo, kasi nga birthday ni Deepak, diba? So, may natira akong mango float na lang. And kasi, meron din akong natira sa putupaw ko guys. Yan isang itlog, naka may mince pa ako. So, ilalagay ko yan sa tinapay ko mamaya. So, ang ginagawa ko ngayon, inuubos ko na lang itong cheese kasi nga ilalagay ko ito sa cheese bread para mamaya may pang snack si Johan. Thank you guys sa mga wishes nyo kay Deepak, sa mga nag-comment. Maraming salamat po, and sa mga nag-greet po kay Deepak. Thank you so much talaga guys. So bumili pala ako ng langka. Sabi ko nga kay Deepak, ihanda ko lahat siya ang magluluto kasi masarap nung time na yun yung niluto niya Tapusin ko muna ito. And yung time ngayon is wala pa namang 10:00. Kaya maaga akong lumabas. Gawa nga ng makulimlim at baka pag umulan mamaya is hindi na naman ako makakalabas. So mas okay na yung meron tayong reserve na makain-kain kasi nga monsoon na. Anytime pwede lang mag-ulan na mag-ulan. And kagabi pala guys, 'di ba nakatulog ako ng maaga. So si Johan, and hindi ako nakapaglaba. Gawa nga guys ng maulan at naging busy ako. So hindi ako nakapaglaba ng isa niyang uniform. Hindi raw suotin lang nila yun kahit hindi yun ang nakaschedule. Yun talaga ang gusto niya suotin. Nagising ako, tamang-tama guys, dumaan si Johan. May bitbit siyang yung scoop namin sa sabon. Sabi ko, anong ginagawa niya sa banyo? Binidipak is washing his tracksuit. Ay hala, first time talaga na si Johan, naglaba siya ng tracksuit niya. Binidipak, sabi niya, it's okay, sabi niya, leave him. So ayun, tinitingnan pala siya ng tatay niya guys. Naglalaba si Johan ng tracksuit niya. Wala, hindi niya man lang ako ginising. Pero nag-remind na siya actually sa akin. Kaso lang, antok talaga ako kagabi, kaya natulog ako. Pagod siguro ako ba guys? Kasi nga may sipon ako, kaya medyo mabigat yung ulo ko. So yun, naglaba siya guys, sinayaan na siya namin ng tatay niya. Naglaba siya, after niya maglaba, nagising ulit ako, pabalik-balik siya. Sabi niya, mama, hindi ko alam kung malinis na ba yung nilabahan ko or pwede mong i-check. Sabi ko si papa na lang ipa-check mo. Tapos chinek naman ni Deepak, okay. Nung umihi na ako guys, pumunta ako sa banyo, nakita ko na hinangar talaga ng bata. Ginaya niya kung anong ginawa ko. Kaso lang hindi nakabaliktad, pero kinapkap ko ba yung nilabahan niya kung baka masabon or hindi. Pero hindi naman, kaya lumabas ako, kaya sabi ko sa kanya, good job anak, okay yung ginawa mo. Sabi ko, idadry ko na lang kung gusto mo kasi baka hindi ito mag-dry. And yun na nga, paglabas ko naman guys, binuksan ko yung washing machine namin. Guys, yung washing machine namin puno ng tubig. Hindi namin alam saan ang galing yung tubig na yun. And kanina, maaga pang umakyat si Deepak sa rooftop. Chinek niya baka doon galing yung tubig. Wala naman, talagang parang biglang nag-flash. Kaya nga tawang-tawa si Juan kasi akala niya isang bucket yung binuhos ko sa sahig. Talaga guys, hindi namin alam saan ang galing yung tubig na yun. At ayun guys, tingnan niyo muna yung mga cheese ko. I-fridge ko muna yan. So, maraming tinapay na yung malalagyan natin. So, ito na yung aking bake siopaw. Tingnan na lang natin mamaya yan, guys. Hayaan na muna natin yan. Okay, multitasking tayo. Ito na naman yung langka. Pinapakuluan ko lang. Hindi naman ganun. Basta pakuluan ko lang siya. Sundin ko kung paano niluto ni Deepak. So, ayun, guys. At magluluto ako. Guys, luto na yung aking bake siopaw. Parang hopya ang hitsura.
So, tikman natin, guys. Ano kasi ito yung natira kong asado para sa aking putupaw. Tikman natin since hindi pa tayo naka-breakfast. So, ngayon, mag-warm water lang ako. Masarap. Guys, tapos na ako maglinis sa kusina. So, pwede na tayong mag-relax. Ang dami ko na namang nagawang tinapay. Hindi pa ako nakaligo. And tingnan niyo, hindi pa ako kanina, guys. Kasi akala ko hapon ko na ito magagawa at makakain namin ni Deepak. Pero hindi namin nakain kasi si Deepak ay late na rin nagising. And ako, kumain agad ako ng baked siopaw natin. Ayan guys, akala mo may order ako ano. Ayan guys, pagkati-atiin ko lang ito kasi nga nagdikit-dikit sila. So tapos na kami kumain. And ako naman yung nagluto ng langka na lang kasi ayoko nang si Deepak antayin. Okay naman yung niluto ko. And alas 12 na dito. Ko lang yan dito, hindi ko muna tatakpan kasi magmumoist yan siya. Sa dami ng tinapay na ito. Alam nyo ba, mga 3 to 4 days yan. 3 to 4 days yan. Naubos namin yung Kung na-separate guys kasi anong din naman, mamaya ako natutakpan. Diba? Ang dami naming tinapay, nakakatuwa. Marami na naman akong nagawa. Guys, dami ko na namang nagawang tinapay. Hugasan ko muna ito guys. At babalikan ko kayo. Ako na mas maaga ng tinapay. Pwede tayong mag-relax. And then, may snacks na tayo. May konti pa akong natirang guys. Piniritong lumpia. Siguro 4 na piraso na sa ref. Yung spaghetti ko ubos na. And yung mango float. Meron pa tayo mga half nung Tupperware. Siyempre, hindi ko naman yan si Yuhan hinahayaan. Nakain na siya ng kain. Pero favorite na And then, yan lang yung natira. Yung biryani, ubos na talaga. At saka, yung yun, spaghetti, ubos na. And ano pa ba yung puto pa? Wala na rin. Ubos na rin, guys. So, ayan. Diba? Saya! Guys, nagpapahinga-hinga muna ako dito. Ingay ng uwak ko. Alam nyo guys, nairita ako guys sa uwak talaga guys. Medyo basa pa yung dito ko. Pahinga-hinga muna ako guys. At saka alauna na pala. Ang bilis ng oras. Meron akong i-share sa inyo. Meron akong ilalabas sa inyo. Kasi parang hindi ako makamove on. Patungkol ito kay Ama. Since may nag-comment sa inyo dyan, basahin ko lang. Walang masama sa comment niya. And in fact, maganda yung comment niya. Ni Sir Rizalde P. Nag-comment siya yung vlog ko. Yun nga, pumunta dito si Ama na umiiyak siya. So sabi ni Sir Rizalde, tulong nyo na lang sa kanya yan sis Mila. God will reciprocate then. For sure, kaawa yung aura ni Ama na yan. Seems siya yung breadwinner sa family nila. Yes po, kahit noon pa naman diba sinasabi ko sa inyo, very hardworking siya. Wala akong against sa mga ganyan. Pero kasi may nangyari kasi guys sa hindi inaasahan na may ginawa siya sa akin. Nakita niyo naman siguro sa title natin na hindi ko sa kanya in-expect yon. And with due respect talaga sa kanya, hindi ko nagustuhan yung ginawa niya sa aking pambabastos. Ano man yun, ikukwento ko sa inyo ngayon at ngayon din. Actually, sabi ko nga, hindi ko na to i-share sa inyo. Gawa nga ng may respeto ako sa kanya. Pero bilang ibang lahi ako, dito sa pamilya na ito, binastos niya. Binastos niya yung pagkatao ko bilang isang Pilipino. Na syempre nandito ako mismo sa pamamahay namin. Kasi kung naalala nyo guys, nung birthday ni Deepak, di ba nag-breakfast pa kami? Actually, kumakain siya nun sa sahig, pinalipat ko siya para hindi naman pangit tingnan na sa sahig siya nakain kasi doon siya lagi gusto kumain sa sahig. Parang ayoko naman yun kasi parang nakakababa naman masyado ng pagkatao niya. Matanda na siya. Sa kanila, kung okay lang sa kanila, sa atin, di ba, parang iba ang dating. Yung ganun, ewan ko lang sa akin, ganun yung nafe-feel ko. So, pinalipat ko siya para sumabay na lang siya sa amin talaga sa table kasi parang alam nyo na, parang basta iba yung feeling ko na kumakain kami sa lamesa tapos siya ganun, doon siya sa sahig which is sa kanila normal lang yun, sanay na sila. Ngayon hindi yung natin na hindi ganun yung issue. Habang nakain na kami, nakaupo na si Indira, nakaupo na si Mandira, si Deepak sa tabi ko, ako, tapos siya magkaharap kami. Nung after na makatayo si Deepak,
Kinakwento ko sa inyo, ganito yung naging issue guys, kung bakit nasabi ko sa inyo na binastos niya ako. Tumayo si Dipa kasi tapos na siya. So nung nag-usap-usap na kami na lang natira, si Indira, ako at siya, si Ama. Ngayon habang kumakain na kami guys, makinig lang kayo sa ikukwento ko sa inyo, sa i-share ko sa inyo. Kung kayo sa lugar ko, habang kami ay nakain, di medyo okay pa, kumakain kami, di ba, that time, ang sa akin yogurt, tapos apple, yun ang kinakain ko, and rice pudding na niluto ni Mandira. Maya, sabi ko, masarap itong rice pudding kahit hindi yung rice talaga na ginamit namin na para doon. Kasi yung ginamit namin, yung long grain na rice, so sabi ko masarap. Yun, tapos nakikijoin din siya kahit hindi niya kami maintindihan yung ganong sabi ko, okay. Maya guys, nag-open sa language nila. Siyempre hindi man siya marunong mag-English, diba? Pero ako nakakaintindi ako, sabi ko nga sa inyo konti. Sinabi niya, uy, parang ganon, alam nyo ba, binigyan niya ako niyan ng luto niya na walang kulay, na kahit konting masala daw wala. Sabi niya hindi masarap yung binigay niya sa akin. Wala pang kulay, kahit turmeric powder, kahit yellow powder or masala powder man lang, wala. Tapos walang kalasa-lasa. Yung bang syempre binabackfight ka na harap-harapan, tapos ma-realize mo yung gaano ka kabuti sa isang tao para ganunin kanya. Hindi ko yun in-expect. Ang naintindihan ko lang yung no mito, yung mito China, yung ganun, yung hindi masarap, yung ganun. So kaya ako nagtanong direct kay Indira, since magkaharap lang kami, ako guys mas gustuhin ko pa, paprangkahin mo ako kaysa sa harap-harapan mo ako, i-backfight na yung ganun. Tapos tinanong ko si Indira, tapos si Indira mukhang hindi niya rin siguro nagustuhan yung tabas ng dila ni Ama. So medyo parang napaganon talaga siya, yung parang hindi niya siguro talaga nagustuhan yung salita na ganun. So, pinipilit ko si Indira, anong sabi niya? Kasi may naintindihan ako konti. So, si Mandira, tahimik lang siya. Tapos sabi ni Indira, mayroon ka daw sa kanyang binigay na pagkain na hindi daw masarap, na kahit daw konting masala or turmeric powder ay wala. Ang pagkaalala ko guys, like, di ba every Saturday siya dito nagjo-duty sa amin. Si Dipa kasi every Saturday wala siya dito minsan, di ba? So paggabi pa lang may mga niluluto na ako guys, like tinulang manok or nagluluto ako tinulang isda. So ganun, pag wala si Dipa, Filipino food kami ni Yuan. So wala nga naman guys, lutuan ko siya na siya lang, lutuan ko talaga siya ng dalbat nila. Dalbat means yung pagkain talaga nila. Sino ba siya? And actually guys, dito sa bahay, hindi talaga siya pwedeng kumain dahil wala yan sa usapan nila ni Dipak na kakain siya dito. Pinapakain ko siya dahil naawa ako sa kanya, and pinapakain ko siya dahil para sa akin, consider ko na lang dahil maaga siyang pumapasok. Hindi naman siya namin sinabihan na 7:30 pa lang pasokan dahil tulog pa kami. Isip ko na baka may trabaho pa siyang iba. So wala pala siyang trabaho na iba. Gusto niya lang talaga pumasok siya dito ng maaga sa amin. And more pa siya guys sa trabaho. Sasabihin ko sa inyo mamaya, tapusin ko muna ito. So ngayon guys, after nung tinranslate sa akin ni Indira, ganun ang sinabi niya. Sabi ko pa, baka yung tinulang na binigay ko sa kanya or tinulang isda, parang nasasarap pa naman siya kasi nag-extra rice pa siya Tapos nagdagdag pa siya. Nasabi niya, hindi ko talaga nagustuhan yung bigay niya sa akin na pagkain, sabi niya kay Indira. Kasi hindi ko talaga malasahan at wala talagang lasa at pangit talaga. Tapos nagsabi pa siya guys na pakiusapan daw ako na wag ko na siya daw bigyan ng pagkain na ganon. So para sa akin, hindi ba yun nakaka-insulto? Na dapat nga magpasalamat ka, pinapakain kita dito, which is dapat hindi ka kumain dito Yung ganon ba guys? Kaso lang, naawa ako sa kanya. Kaya nung time na yun, parang nabad trip talaga ako agad. Tapos na high blood ako guys. Sabi ko, pakisabi din sa kanya, harap-harapan, i-translate na simula ngayon, hindi siya kakain dito sa pamamahay. Actually, lahat ng kabutihan na pinakita ko sa kanya, sa ganitong ginawa niya, sabi ko. Kasi parang nainsulto ako Hindi yun guys inayawan niya yung niluto ko, pinapakain ko sa kanya. Yung naisip ko guys, ano ang kabutihan na pinakita ko sa kanya. Tapos, nung afternoon guys, nagalit talaga ako, umakyat ako sa taas. Kinausap siya nila ni Indira, sabi niya, hindi, kasi ganito yun, ang ibig ko sabihin. Binabawi niya yung salita niya. Tapos, bumaba ulit ako. Sabi ko, Indira, sabi ko, pakisabi mo sa kanya, pinapakain ko siya dito kasi naawa ako sa kanya. Pagkatapos ng lahat-lahat, binibigyan ko pa siya extra na cash. Guys, hindi ko lang yan sinasabi sa inyo. Tapos sasabayan siya minsan sa akin, lalabas ako. Kasi makikita kami, sasabayan niya ako, bibili ako ng mga gulay. Binibilhan ko rin siya. Hindi ko yan sa inyo sinasabi, guys. Tapos, syempre, naglilinis yan siya sa loob, di ba? Sa loob dyan, sa kanila ni Buwan na floor, sa baba, sa first floor. Hindi ko rin siya yan sinasabihan, nalilinisan niya. Nung time na birthday ni Dipak, nagsabi sa kanya si Indira,
maglilinis ka na ngayon dito? Sabi niya, hindi ako maglilinis dito. Bakit? Sabi ko kay Indira, bakit hindi siya maglilinis? Kasi ang gusto niya, sa tuwing naglilinis siya dito, binibigyan ko siya cash. Kasi binibigyan ko siya cash, guys. So, sabi sa akin Indira, kaya nga Ate Mila, sabi niya, wag na wag mong bibigyan ang mga yan. Kasi mag-aabuso sila sa'yo. Sinabihan na kita nung una. Ganon din sabi sa akin ni Ate. Ako nagbibigay ako sa kanya. At hindi lang ito unang nagbigay ako sa kanya ng cash. Na daanan niya rin ako na naglilinis ako ng bakura namin sa baba, nagtatanggal ako. At saka dumaan siya, nakaupo lang siya. Sabi ko, Ama, kung gusto mo ako tulungan mo ako. Sabi ko, bibigyan kita ng pera. Guys, ang bilis niya guys, sumalbot ng mga, ng mga damo. Di, okay lang, no? Tapos, nilagay niya lang, basta niya na lang tinambak. Sabi ko sa kanya, Ama, itapon natin. Sabi niya, after 2 days. Guys, hanggang ngayon, yung mga tinambak niya, na mga damo, nandyan pa rin pero yung pera ko, kinuha lang niya talaga. Tapos, ang ayaw ko pa sa kanya, kung maalala niyo, no, nung pumunta siya dito dahil umiiyak siya, di ba? Bago pa nun, guys, nagsabi ako kay Deepak, baka naman mag-cash advance na naman yan. Imagine nyo, guys, pag nagka-cash advance siya sa amin, kung nakuha niya na yung sahod niya, nagugulat talaga kami. Akala niya sa amin, marami kaming pera. After 3 days, magdodoorbell siya dito. Guys, tulog pa kami niyan, kaya nagugulat kami ni Deepak. Ano na naman yung dinodoorbell ni Ama? Kaya doon ko, guys, na nagdoorbell siya. At nagsabi ako kay Deepak, baka mag-cash advance na naman siya kasi kakakuha niya lang ng sahod nung time na yun. So, nakita ko siya agad na, yun nga, parang umiiyak-iyak siya, na konsensya pa nga ako that time eh. So, kaya ayun. At pera ko pa yun, guys. Pera ko pa yun ang binigay sa kanya. Kasi sabi ni Deepak, meron ka bang ex? Meron ako, sabi ko, pero sa card ko. Kaya sabi ko, sige, labas kami. Dagdagan ko pa ngayon sana, kaso lang, hindi ko na siya gusto, guys yung kanyang ways, at hindi na ako nagbibigay sa kanya. Ako masyadong nakikipag-usap sa kanya. Kasi parang, yung oras niya, guys, imagine nyo, nag-stay siya dito for 7 hours sa bahay, pero more siya, may time pa siya magsigarilyo. Yung bahay namin, amoy sigarilyo, guys, which is ayoko talaga yung amoy ng sigarilyo. Nagtatambay siya sa rooftop, nagtatambay siya sa terrace, tapos may best na, hindi niya daw lilinisan muna yung rooftop kasi sobrang init na daw, masakit na daw yung ulo niya. So, iniisip ko, matanda na siya, sige, next time na lang. Tapos, may best din, hindi niya nalilinisan yung baba dahil ngayon, masakit na ulo niya at sobrang init kasi nung time na sobrang init. Tapos, kung akyatin ko na naman sa taas, guys, wala talaga, guys, siyang ginagawa. And more pa siya sa mobile, usap-usap. Hindi na ako nagsasabi. Kasi sabi ko, mas matanda siya sa akin. Ayoko na yung konting salita ko, baka ma-hurt siya or ano. Pero sa ginawa niya sa akin, kaya sabi ko kay Indira at saka Mandira, pasensya na kayo kung naging bad ako, kung masama yung pananalita ko. Kasi na-insulto ako eh. Imagine nyo kung gaano ako kabuti sa kanya. Kaya nga sabi ni Indira, yun nga Ate Mila, hayaan mo na kasi baka hindi lang siya sanay kumain ng mga niluluto. Kaya niya siguro nasabi yun. And tsaka sabi ko, hindi, iniisip ko pa na hindi ko na siya papatulan kasi nga, yung utak niya ba, hindi ko in-expect na ganun pala si Ama, guys. Ganun yung kanyang ugali. Sabi ko nga sa isip ko, ang ama ko nga, binan ko nga, hindi ako ginaganon. Si Ama nga, palakain nga ng tinula ko, palakain nga ng ganun. Hindi ako inaano ni Ama. Oo, siguro baka naging honest lang siya, pero the way siya magsalita, guys, the way siya na akala niya, pwede niya akong pagchichismisan sa kadalawang dalaga. Ang sabi pa sa akin ni Indira, baka gusto niya lang mag-share. Sabi ko, anong ibig mong sabihin na gusto niya mag-share? Gusto niya mag-chismis in front of me? Kung kayo gaganyanin, kung ikaw gaganyanin ko, harap-harapan gusto mo? Sabi ko kay Indira, sabi niya hindi. Oh, hindi ka nga nagagandahan, ako pa kaya na hindi nakakaintindi konti ng mga sinabi niya. So kaya ayun guys, parang uminit ulo ko. Kaya kinausap ko si Deepak naman kasi wala si Deepak no, parang tahimik lang yan. Pero nakikita niya yung trabaho na matanda dito. Kaya nga pagdating niya nung last Saturday, sabi pa nga niya, hindi siya naglinis dito. Sabi ko, naglinis nga eh. Kita mo yung basura diyan sa baba? Sabi ko, hindi na nga niya nililinis yung kung saan yung mga sapatos namin. Iniiwan niya na lang guys nakatambak. Nung itong Saturday, ni-remind ko siya guys. Anong plano mo sa mga basura dyan? Iniiwanan mo lang dyan. Sabi niya, oo, mamaya kasi nakakalimutan niya daw. Yun nga guys, maawa ka sa kanya. Ako kung awa lang, grabe ako makaawain guys. Pero yung ininsulto niya ako, sa kabutihan ko, siguro kung mayroon man tao ganyan sa akin na hindi ko nagustuhan yung luto niya, at isipin ko na lang yung kabutihan na ginawa niya, hindi yung i-chismis mo pa ako raparapan. Yung feeling niya guys, na sinabi niya, ito sa pakiramdam ko lang, na sinabi niya sa dalawang dalaga, yung feeling niya na
Baka ianuhin ako ng dalawang babae na, uy, bakit mo siya binibigyan? Ayaw niya pala. Tapos bakit mo niluluto ng ganyan? Alam mo naman na Nepali kami, hindi kami kumakain ganyan. Akala niya, yung ganun ba, yung sitwasyon ko, parang nakakaano guys, no? Yung parang, alam nyo, kinikip ko lang talaga to. Yung parang hurt talaga ako dahil sa kabutihan na ginawa ko. Yung ganun din sabi ko kay Indira. Kaya sabi niya, Ate Mila, yan nga sabi ko sa'yo, diba? Wag na wag mo siyang bigyan ng ganito. Wag na wag mo siyang pakitaan ng ganito. Sabi ko, sa totoo lang kung nandito si Ama, yung mga kalahi ni Ama guys, nung nandito si Ama na naglilinis, hindi sila guys nakakatikim ng ganyan. Talagang trabaho talaga sila. Yung talagang binabantayan sila dahil alam ni Ama, ugali nila. Sa totoo lang. Kaya sabi ko, tapusin ko yung kinash advance niya and etong Sabado na ito, palinisin ko pa rin siya. At yun guys, sorry lang talaga, kailangan ko siyang sabihan na hindi na siya namin kailangan. Kasi parang parang akala niya sa akin, yung taot-auhan lang ako dito, yung akala niya sa akin, lahat ng mga buhari o sampid, yung kaya lang ganunin. Hindi ako ganun, kaya nga sabi ni Indira sa akin, now she knows. Sabi niya, now she knows kung sino ka, Ate Mila. Yun nga kasi tahimik ako, mabait ako sa mabait. Sabi ko sa kanila ni Indira, kilalaan niyo ako, sabi ko kay Indira. Mabait ako sa mabait, pero pag bastos ka, bastos ako, dudublihin ko. Masama ka, masama ako, dudublihin ko. Kilalaan niyo ako, Indira, sabi ko. Sabi nga nila, tahimik lang si Mandira. Kaya nga niluloko ako ni Deepak nung nag-aano na kami ng birthday niya, sabi niya sa kanila ni Prasan Bay. Kasi nga nagsabi si Yubin Bay na si Pao Ju Mila means Ate Mila, very talented. Bukod sa pagbablog niya, yung pagluluto niya, nagbe-bake pa siya ng mga tinapay, nag-ano pa siya ng mga niluto niya sa dami. Yung ganun ba, na-appreciate ni Yubin Bay. Tapos nagsabi si Deepak na, hala, pag kayo ang tumikim sa mga niluto ni Mila, bawal magsabi na hindi masarap. Kailangan masarap kasi uuwi kayong lahat ngayon din. Hindi naman sa ganun guys, kasi hindi naman ako expert magluto. Tanggap ko naman yun at hindi ako pikon. Yung ibig ko pang sabihin, napakasakit pala yung sa feelings mo na sobrang kabutihan yung ipinakita mo sa isang tao. Tapos nakaya ka pa niyang bastusin, harap-harapan. Guys, kung cash lang na pera, ilang beses ko na siyang binibigyan. Parang lesson learned na talaga ito sa akin. From Pramila to Sabina, tapos papunta sa kanya. Parang sabi ko nga, na-realize ko talaga, kahit kay Deepak, sorry to say this. Sabi ko, bakit yung nature nyo talaga ganun? Yung mga Nepalese, hindi ko naman nila lahat. Kahit gaano kakabuti yung pinakita mo, walang kwenta yung mga kalahi mo. Sinabi ko talaga yun kay Deepak guys, sabi ko talaga. Kaya sabi ko, kilala ako nila Indira Mandira. Pag talagang binastos mo ko harap-harapan, hindi ako tatahimik. Lalaban ako harap-harapan din. Kasi iba yun na yung kabutihan na naisip ko, tapos ganun yung ibabalik mo sa akin. Yung parang, grabe, yung ano akala mo sa akin dito? Naman na mas may power ako sa asawa ko. Yun kasi iniisip niya guys Yun ang iniisip niya. Wala to, yung ganun. Puro lang, yung parang kulang kasi ako Baliktad siya guys, hindi niya in-expect. Hindi niya talaga in-expect. Kaya itong asawa ko magugulat na naman ito, na hindi na dito maglilinis yung matanda. Kasi talaga lang guys, nababastusan talaga ako sa ginawa niya. Hindi ko talaga gusto. Nababastusan in the sense na talagang inapakan niya ako harap-harapan Yung dinurog niya ako na pagkatapos ng lahat-lahat, bakit that time hindi mo ayawan yung mga binibigay ko? Bakit yung ganun? Napaka-plastic. Kaya sabi ko, etong Sabado na ito, 2 Sabado ko lang siya pa-reportin, yung last tsaka ito. Tapos nag-ano pa siya guys, nagsabi pa siya na hindi daw ganun yung ibig sabihin niya. Hindi ka na magpaliwanag Okay na yung nasabi mo na. Okay na yun, sabi kong ganun. Para nakitang nanay, sabi ko. Pero ito yung ginawa mo sa akin, sabi ko. Kaya, ayun. So, ayun guys, na-hurt talaga ako. Pinahiya niya ako. And para sa akin kasi, hindi naman siya talaga kakain dito Kasi sa usapan, wala yan Wala yan sa usapan guys. And hindi naman kami nagsasabi sa kanya na papasok siya ng umaga na ganyang oras. Inaano niya yan guys. Feeling ko sinasadya niya para makapag-tea siya dito. Kasi syempre, di ba? Imagine nyo guys minsan, pag, di ba, maaga siyang papasok 7:30, alangan matutulog pa ako.
Di mga 7:45, magpe-prepare na ako guys ng inumin. Alangan, hindi ko siya bibigyan. Nakaupo na yan siya sa likod ko. Upo na yan siya sa likod ko. Kung si ama nandito, hindi niya yan pwede gawin. Sa kalahi niya, hindi niya yan pwede gawin guys. Trabaho, yan sila ng trabaho. Pero pag sa akin, nagagawa nila ang mga ganyan. Pero sa mga kalahi nila, no. Kasi para sa kalahi nila, binabayaran ka namin dito. Ganon sila. Kaya kinuwento ko nga kay Indira, anong sabi sa akin Indira, dapat pag nakita mo siya umupo, inuutusan mo siya kasi binabayaran ka binabayaran siya O diba? Ganon ang instinct nila guys, iba sila dito. Kaya talagang na-turn off ako and may ano talaga isa ito sa pinaka-lesson na nakuha ko talaga guys. Pinaka-lesson talaga to na nakuha ko. Sabi ko pa nga, binan ko nga hindi nagaganyan sa akin. Tapos ako pa nga pinipigilan ni binan na babae. Na Mila, ganito, ganyan. Pag may galit ako or pag galit ako sa isang relative ni Deepak, talagang ako kasi, lalong-lalo sa kanila, ay, hindi, sa totoo lang guys pag may ayaw ako sa relatives niya, hindi ako makipagplastikan guys. Pero, yun nga lang, si Bianan nga mismo nagsabi sa akin, gaganon lang si ama sa akin. Kaya, talagang, ako, hindi ko talaga matanggap yun. Na sa kabutihan na pinakita ko, okay lang, laitin mo ako dyan, lang problema sa akin. Kung ayaw man ng luto, kasi Filipino food yung bigay ko sa kanya Pero, imagine yung pag kumakain nga siya ng niluluto, kung Nepali food, nakaka-extra rice nga siya, tapos kung ano-ano pa ang mga sinasabi niya. Nahiya, parang napakawalang hiya naman, pura gaba lang. Sabi ko nga, pura gaba na matanda. Sa Ilonggo pa ka pura gaba, nga tigulang, makasala kagid. Nung umuwi pa siya, binigay pa namin ni Deepak sa kanya yung isang half na sakong bigas. At sa dami ko pang mga binigay sa kanya, hindi niya naisip guys, yung kabutihan na ginawa ko. Hindi niya yung naisip. Nagpapasipsip siya sa dalawang dalaga na akala niya, yun ang may mga power dito sa bahay na ito. Ay nako guys, pag naglilinis pa naman yun, may ano dito, maraming alikabok dito. Dinisin mo na lang, kaya nga pinapalinis sa'yo, diba? Kaya hindi ko na siya minsan naisip kasi lahat na lang, ganito siya. Ayan, may mga i-broadcast mo. Sa ano pa gusto yan, i-anuhin. Yung ganun ba guys, kaya, basta, may ibang ugali. Tapos puro, pabibig niya Sabina. Sino ba si Sabina? Yung gusto ko na siya sabihan. Ginaganon ko na lang siya minsan kasi yung bunganga niya, akala niya, malaking role dito ni Sabina sa bahay. Akala niya, yung parang, ewan ko, puro Sabina yung bunganga niya. So, ayun guys, at ang anak pala ng anak niya is babae. At okay naman. Nung time na nga na pumunta siya dito na maka-ask siya sa amin, nung pera, akala mo may pinatago, Yung kung pwede lang kami na lang gumastos doon sa hospital, kami yung pagagastosin niya. Hindi guys, sa totoo lang. Pero bago pa nung nagsabi na ako kadipa, kasi alam ko naman yung pagpunta niya magka-cash advance siya. Kung talagang mabait siya, kaya kong ibigay sa kanya yun. Pero hindi Diba? Hindi pa nga siya naiya sa akin magsabi guys na yung kwarto daw nila ni Buwa sa baba, pag nanganak daw yung anak niya, kung pwede daw dyan daw tutuloy. Sabi ko sabihin mo sa asawa ko, hindi niya masabi. Sabi niya na lang sa akin. Diba? Parang akala niya sa akin, wala akong isip dahil ibang lahi ako. Akala niya sa akin, kulang ako. Pues ngayon, kagaya ng sabi ni Indira, now she knows you, Pauju. Alam niya nga ako Kaya ako pag mabait ako. Kaya kilala ako ng dalawang dalaga guys. Ganun lang yun. So para hindi na ako guys ma-stress pa at baka kung ano pa masabi ko sa kanya kung makita ko siya. So okay na yung hindi ko na siya guys patatrabahuin dito. Doon na lang siya sa palayan, bagay siya doon. Nawala talaga respeto ko kaya pagpasensyahan niyo ako guys. Kaya sa comment ni Sir Rizalde, hindi yun masama ang comment niya. Thank you so much sa pag-comment, sir. At ayun, ito yung side ko. Bakit ko sinasabi sa inyo. Nakaidlip ako. Tingnan yung ating hair. Nakaidlip ako, guys. At saka, mabilis lang naman yung idlip ko. Si Deepak ko. Hindi siya nagbe-birding these days kasi yung isang partner niya parang out of town ata, kaya tahimik ang kanyang world. And ayan, sobrang makulimlim, madilim, since pa nung kaninang umaga. And 4 o'clock na dito guys. And hindi pala nakakapagod kung maaga ako mag-bake. Kaysa sa mag-bake ako tagalauna, lalabas pa ako para mamili ng mga kulang-kulang. So ayan guys, and papasensyahan nyo, inilabas ko lang sa inyo kasi parang ang hirap na walang makakaintindi ng feelings mo.
yung emotions mo dahil talagang na-hurt ka. So, ayun. At yung pagiging prangka ko talaga minsan, kay Deepak, ang hirap din ilabas, guys, kasi mahirap magsalita ng English. Kaya mas okay na yung Tagalog, guys. Pero I hope naman na maintindihan nyo rin side ko at kung ano yung naramdaman ko. Sinabi ko lang sa inyo yung totoo kong feelings, guys. And buo na talaga yung desisyon ko. Hindi niya yan alam. Kasi si Deepak, wala yan pakialam si Deepak. Ano man ang mga gagawin ko, mga desisyon ko dito, ako ang yung magde-decide. Hindi ako mapipigilan. And basta alam niya na yung opinion ko, yun lang ang pinaka-importante. Pinapaalam ko sa kanya yung opinion ko, yung side ko, and wala ka nang maririnig sa kanya, tahimik lang yan siya. So maghahanap lang yan siya, hindi ba siya pumunta, hindi ba siya pumasok? Hindi na yung papasok, forever na. So yun, wala na siya, tahimikin na lang. Isisip niya na lang yung kanyang yung bunganga niya. Tapos, ay nako. So wala guys. Wala ganun inunahan niya ako Wala akong magagawa. So ayun guys, i-end ko na yung vlog. Maraming salamat po muli. Pagpasensyahan sa mga nailabas kong hinanakit. And I hope maintindihan niyo ulit yung side ko. And God bless you all and I love you. Bye guys!